Hey guys, magandang umaga. Happy Saturday morning sa atin pong lahat. Ayan, maagang maaga po ang ating update para po sa araw ng Sabado kasi mamaya ay meron po tayong mga pasabog na naman na aabangan dahil every Saturday ay special day ng Itbulaga. Ayan, every Saturday talaga marami pong present, no, mga kadarbikas. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok, pagsuporta, walang sawa pong pakikinig sa ating update. And syempre, lalong higit po sa pagsuporta ninyo sa Itbulaga araw-araw. So, andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kalidja Tarikad upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganoon na rin po sa ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, ay i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated po kayo at ma-notify sa tuwing may bago po tayong reaction na videos about sa mga nasasaga po nating chika araw-araw, mapait bulagaman po or showbiz update. So para nga po sa umagang ito, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa dapat po nating abangan mga kadarbicads. Ibang klase talaga ka-legit darbicads to. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo upang kayo po ay ma-excite. But before that, nais ko pong i-shoutout ang isa sa atin pong mga listener sa atin pong vlogs, subscriber ng happy birthday sapagkat kagabi hindi ko siya nabati, no? Kahapon pala yung birthday niya, mga kadarbical. So, shout out and happy birthday, belated happy birthday, Sir Nilo Isgia. So, ayan, birthday po niya kahapon, August 2, 2024. Sabi niya dito, good PM Gandara, pa-shoutout naman. Birthday ko ngayon salamat. O, eto na po, shout out, happy birthday, Darikans, Nilo Isgera. Isgia. Naging ibang tao tuloy. Anyway, eto naman at simulan po natin ang ating balitaan para sa umagang ito. So, para po mamaya, ang isa po sa dapat nating abangan ay ang performance nitong si Karen na Ice Troop at ang ating mga nagagandahan at magagaling na singing queens plus Arthur Neri. Ang ibig guest for today, mga kadabrikans, ayan ang singer and songwriter na si Arthur Neri with the Dabrikal Singing Queens and Karen Aistrup. At meron po ako nababasa ng mga kadarikans na magagandang komento na tungkol sa TVJ sa pagbibigay po nila ng exposure dito kay Karen ngayon. Kadalasan reklamo yung nababasa natin. Pero ngayon guys, marami po ang natutuwa na binibigyan po ng pagkakataon na ng TVJ. Si Karen, sila po ay masaya na ginawa daw nilang song leader ng mga singing queens itong si Karen. And isa rin naman po tayo sa masaya ng mga kadarbicads. Siyempre para hindi po mahuli, maiwan ito pong si Karen sa mga singing queens lalo pat kapansin-pansin mga kadarbicads na ang bilis po ngayon ang pagsikat talaga ng singing queens. Napapansin nyo rin po ba yun mga kadarbicads, no? Na may fans na rin ngayon ng mga singing queens and talagang sa pasikat na po ang punta ng mga ito. Samantala, sabi nga po dito ni Miss Regina Estua, magandang umaga. Singing queens is learning so fast. Magaling sila. Hindi nagkamali ang TVJ at ang Itbulaga sa pagpili sa singing queens. Simple lang sila. My day is not complete without watching singing queen. I love them. Ayan, pinusuan po natin yan. Kasi totoo po na parang kulang na rin ang EB. Parang wala na rin pong sigla kapag nawala po itong mga singing queens. Samantala, dumako naman tayo dito sa komento ni Sir Joel G na kung saan ay may kinalaman po sa mga tape defenders. Basahin nga po natin. Nako, kinakabahan na sina Procnoy.
Ted at Best Pills or sina Best Pills niyan pag nawala ang showtime sa GMA. Sana marami pang makatulong kay Gandaran. Ako maraming salamat po Sir Joel G. And patungkol nga po dito, kahit naman siguro pinupush no ng ilang kapuso fans, tanggalin na itong showtime bilang ganti daw, etc. kung ano pa po nga pinagsasabi. I don't think naman susundin ito ng GMA Network kasi sila po ang talo dito, hindi po ang sa showtime. Mahihirapan pong makabangon ng noontime nila kapag tinanggal nila ang showtime. At marami pong magagalit sa kanila din, mga Kadarby Cats. At the same time, selyado na yung kontrata. Pero na lang kung tapusin po yung kontrata na ang balita natin ay hanggang December na lang. At hindi na i-renew pa. So, hindi po magkakaproblema pag gano'n na tinapos yung kontrata. About naman kina Procne at Best Pills, at may nabasa nga ako tungkol kay Best Pills na nagsisisi na nga daw tungkol sa pagsuporta sa showtime. Maybe solid kapuso pa din. Alam nyo na. Ito po, mukhang post nga po ni Best Pills. Sabi dito, stop na muna kami sa pagsuporta sa showtime. Cancel its showtime on GMA. Stop collaboration. Makakapal ang mukha ng mga fans. Yung pinakandong mo na, pero ang lakas grabe, makabanat pa rin sa GMA Network. Totoo kaya itong mga Kadarby Cats nako, ay nasa huli talaga ang pagsisisi kasi Best Pills. Grabe kung makapagmalaki kayo sa Itbulaga fans. Wagas-wagas, hindi nyo naman sariling noontime show yan. O anong napala nyo ngayon, di ba? Nako, hindi lamang yan ang karma na parating Best Pills, kaya humanda ka na. Unti-unti na ang karma sa inyo, lalo na sa mga masyadong pong mapanira sa Itbulaga. Samantala, dumako naman po tayo sa movie ni Bossing Vic Soto na dapat po nating abangan, mga Kadarby Cats. Kasi ibang klase po ito ngayon. Iba po ang timpla nitong movie nitong si Bossing Vic Soto. Hindi po kagaya ng atin pong nakasanayan, kaya hindi po kayo mauumay. At ang kanya nga pong co-star na si Piolo Pascual ay finally nag-meet na po sila. And eto nga po mga Kadarby Cats, at laban na talagang hindi po papatalo si Bossing kung kapapugian lamang din naman po ang labanan. Naalala ko nga, sabi po ni Dina Bonneville sa isa po niyang interview dati pa po ito, no, na kung ihahalin tulad daw po niya sa lasa yung mga naging ex niya. Nabanggit dito si Bossing, and sabi niya, yan yung maasim pa sa hindi lang maasim. Kasi nga, talaga naman po, sa edad po niyang ito, may asim pa. Itong si Bossing Vic Soto, sabi dito, hindi tumatanda, Vic Soto, laban na laban sa kagwapuhan ni Piolo Pascual. Kaaliw ang mga mensahe ng mga netizens sa post ng APT Entertainment Facebook page tungkol sa naganap na story conference nila Vic Soto at Piolo Pascual para sa Metro Manila Film Festival movie nila, ang The Kingdom. Kasi nga, makikita mo sa photo na parang hindi talaga tumatanda si Bossing Vic, ha? Na hindi nagpatalbog ang kagwapuhan niya sa itsura ni Papa P. Parang magkasing edad lang ang Bossing at Piolo, Ang gwapo ni Piolo, pero ang gwapo rin ni Bossing. Patas ang laban. Aba, pwede pa silang magkaribal sa panliligaw, ha? Parehong gwapo. Grabe ang laking project nito. Good luck, Bossing at Piolo. So patungkol po ito mga Kadarby Cats, no, sa mga komento ng mga netizens sa larawan ni Bossing Vic Soto and Piolo Pascual. And about nga po sa project na The Kingdom, ay talagang napakalaki pong napakalaking program, ay napakalaking proyekto. Lalo pat ito ay ayon sa balita natin pong nasagap ay pumapatungkol po sa
Pilipinas na hindi pa nasasakop po ng mga dayuhan. Grabe, 'di ba? Kaya pasabog mga ka-Darby-Cats, dapat natin 'tong abangan. Sabi pa dito, anyway, sa interview ni MJ Marfori kina Bossing at Piolo, ramdam mo nga super excited talaga sila sa pagsasama nila. Sabi ko, laban na. Laban-laban ulit ako, sabi ni Bossing. At si Piolo naman, nung una pa lamang raw siyang tinanong tungkol sa project na ito with the Vic, na-excite agad siya. The same day, we decided, yeah, we will do it. How can you say no to a beautiful project? Sabi pa ni Piolo. Well, makakabangga nga, nila Vic and Piolo, sina Vice Ganda and Eugene Domingo, ha?